ko si Joseph. 2001 ng Marso, kasama ang asawa kong si Bella at anak na si Miguel. Lumipat kami sa isang bahay na pinauupahan sa Valenzuela. Mas malapit kasi ito sa pinapasukan kong pagawaan ng mga plastic na gamit sa bahay, gaya ng upuan at mga mesa. Hindi ko lang ito pangangalanan. Hindi naman talaga ito apartment, karaniwang residential house lang. Ang may-ari kasi ng bahay ay pumunta na sa ibang bansa para doon na permanenteng manirahan. Ang kapatid na may-ari ng bahay na si Mang Andoy ang nagbabantay at nag-aasikaso dito. Noong una, sabi ko sa sarili ko, nakaswerte kami dito dahil bukod sa mura ng upa, may kalapihan pa ito. Yun nga lang, medyo luma na. Paano ko nasabing luma? Sa bawat takbang mo, gumagalaw yung mga flooring na kahoy. Nakakala mo mababali. Eto pa, yung mga dingding, medyo hupas na din. Sa tingin ko, matagal na ding hindi napipinturahan. Yung iba nga, natutuklap pa. May bakuran din ito na hindi naman kalakihan at may ilang puno na nakatanim dito. Sa gitna naman, may isang maliit na kwarto. Doon nakatira si Mang Andoy. At sabi niya, pwede namin gamitin ang mga kasangkapan dito. Kaysa nga naman, tuloy ang masira. Basta lang iingatan lang namin. Meron din itong kama, TV at electric fan. Kasama pa yung lumang aparador na sa tingin ko ay antiko na. Classic ang itsura na kulay dark brown. Siguro, gawa ito sa Nara na may hinukit na design sa mga gilid. Kagaya talaga ng mga makikita mo sa antique shop. Meron pa nga itong malaking salamin sa harapan. May palamuti na parang bulaklak na sampagita. Malinaw pa ang salamin, kaya okay na okay talaga. Sa unang ilang araw ng aming pamamalagi dito, ayos naman at walang problema. Malamig naman dito at presko dahil gawa sa kahoy ang mga dingding. Hindi masyadong mainit kahit masikatan ng araw sa umaga. Kapag gabi naman, sobrang tahimik. Kakaunti ang nagdadaang sasakyan, maliban sa ilang truck na ginagamit siguro ng mga agawaan. Hindi naman kasi ito main road. Medyo malamok nga lang kapag hindi mo agad naisara ang mga pintana na gawa din sa kahoy. Dahil malapit lang ang kinilalagyan ng bahay sa creek. Masaya naman pati ang anak namin na si Miguel na 4 na taong gulang pa lang noon. Ginawa niyang playground ang malaking sala nito. Takbo dito, takbo doon. Kung minsan, dito siya naglalaro ng bisikleta na 3 mulong para hindi na masyadong bantayan ang asawa ko. Habang may ibang ginagawa sa bahay. Halos 4 na taon na rin kasi na huminto na magtrabaho si Mrs. dahil nagkaroon na kami ng anak. Isang umaga, bago ako pumasok sa pabrika, nakakita ako ng bakas ng mga kamay sa salamin ng lumang aparador. Habang nagsusuklay ako. Pinunasan ko lang ito ng basahan dahil malapit na rin akong umalis papasok sa trabaho. Madali naman itong natanggal at wala naman akong naisip na kakaiba dito. Nagtaka lang ako kinaumagahan nang magkaroon na naman ito ng bakas ng mga kamay. Sa tingin ko, mas dumami pa ito kaysa sa kahapon. Hilala ako, kagabi lang ito nagkaroon at parang gawa ito ng isang munting bata. Kaya agad kong tinanong ang aming anak. Pero mariin niya itong itinanggi. Naalala ko, maaga pala siyang natulog kagabi, nakatabi pa ng asawa ko. Kaya sobra akong nagtataka kung paano ito nangyari. Laging ganito, sa magkakasunod na araw na ang pamamalagi namin dito. Minsan naman, parang may kausap si Miguel. May paturo pa nga ito
at kumpas ng mga kamay habang akala mo may kausap talaga. Sabi niya, may bata na halos kasing laki niya. Nakita noon niya ito sa refleksyon sa salamin nakatabi sa kanya, pero wala naman sa aktual kapag nililingon ito. Hindi naman nakita ng pag-aalala ang aming anak. Tinanong namin kung ito ay andun pa at sinabi na nawala na ang bata nang balikan niya ito ang tingin sa salamin. Nagpatuloy ang mga ganong sitwasyon at inisip ko naman na natural lang sa isang bata ang malikot na imahinasyon at maghimbento ng mga imaginary friends, ika nga. Dito na talaga kami kinilabutan ng isang madaling araw, bumaon ng anak namin na mag-isa at pumunta ulit sa salamin dahil may tumatawag daw sa pangalan niya. Nagising ako nang narinig ko na parang may kinakausap siya. Sa aking palagay, isang bata. Ito, nakagaya din niya. Nang puntahan ko, mag-isa lang naman siya doon, umiiyak at nagtatarik ng mga kamay sa kanyang mukha. Tinanong ko siya kung bakit at sinabi niyang nagpakita ang bata at hinaya siya na sumawa rito papunta sa loob ng salamin. Pero tumanggi siya dahil siya ay nakaramdam na ng takot. Dahil daw sa itsura na hindi mo makikita sa mga karaniwang bata. Dugo ang ulo at may sugat sa bandang ko. Dagdag pa niya. Agad ko naman siyang binuhat at dinala na sa kwarto namin at sinabing imahinasyon lang niya yun. Pero sa totoo lang, pakiramdam ko tumataas na ang lahat ng mga buhok ko sa batok sa sobrang takot. Nang sumunod na gabi, pagkagaling ko sa pinapasukang pabrika, nakita kong matamlay ang anak ko at niyakap siya ng mahigpit. Napansin ko na inapuwig ng lagnat sa hindi malamang dahilan. Dahil napakasigla pa nga niya kaninang umaga bago ko umalis. Kaya nagtataka talaga ako. Pinainom agad namin siya ng gamot at pinunasan ng basang bimpo para bumaba ang lagnat. Maya-maya pa, biglang may narinig kaming boses na tumatawag sa pangalan ng anak namin at nagpakilala siya si Anton. Humakap sa asawa ko ang aking anak na marinig ang tini dahil na sobrang takot. Sa palagay namin, nanggagaling ang boses sa loob ng aparador. Nagkatingin ang kaming mag-asawa at ako na ang pusang nagbukas sa pinto nito. Kahit ako ay nangininabot. Wala naman akong nakita maliban sa aming mga damit na maayos na nakatupi at biglang tumigil sa pagtawag ang tinig. Kahit natatakot, ay pinagpatuloy lang namin ang pag-asikaso sa anak namin hanggang sa tuluyang bumaba ang mataas nitong lagnat. Kinaumagahan, okay na ang pakiramdam ng anak namin. Kinausap namin si Mang Andoy ng araw na iyon at ikinuwento sa kanya ang mga nangyari. Napansin namin ang pagkagulat at pagputla ng kanyang mukha at sinabing hindi pa natatahimik ang kanyang kapatid. Doon, lalo numukas ang hinalalang mag-asawa na totoo ang mga nakikita ng anak namin. At sa huli, ipinagtapat niyang Anton pala ang pangalan ng kanilang lusong kapatid na Yumao na agad nagpakilabot sa aming mag-asawa. Ikinuwento niya nang sila ay mga bata pa na ang kapatid niyang si Anton ay nadulas at tumam ang ulo sa gilid na antigong parador habang sila ay naglalaro. Dahilan ng pagdubok ng ulo na agad itong ikinamatay. Nangyari ito na ang kanyang kapatid ay nasa 6 na taong gulang pa lang. Wala namang sinisi sa nangyari, pero sobra silang nalungkot sa pagpanong ng mahal ng kapatid. Nabanggit rin niya na kami ay panglima na sa mga umpa sa bahay at nakaranas ng kaparehas na pangyayari. Lalo na kapag ang umupa ay mayroong pang maliit na anak kagaya nung sa amin. Nasabi niya na posibleng hindi pa matanggap ng kanyang kapatid ang nangyari sa kanya. Kung minsan, ang multo ng kanyang kapatid ay nagpapakita sa salamin.
Kung minsan, mararamdaman mo ito sa bandang likuran at umiiyak. Paglingon mo, ay agad namang mawawala. Meron ng mga naninirahan na naging sakitin na dati ay hindi naman. Iyon ang dahilan kung bakit walang tumatagal na umupa sa bahay na iyon. Nagpasya kaming magpaalam at umalis agad-agad dahil hindi namin matagalan ang mga nangyayari. Pansamantala muna kaming nakitira sa bahay ng aking kamag-anak na hindi naman kalayong lugar. Hindi na namin kinuha ang pera na aming ibinayad na down payment. Pati ang ibang gamit namin sa bahay ay iniwan na namin doon dahil sa takot na baka sundan pa kami ng multo yung kapatid ni Mang Andoy. Napalita namin na pinapindisyonan ang tigong parador sa pari pero ipinamigay din ito kay Mang Andoy kadahunan. Ewan na lang namin kung sumama ang multo ng kanyang kapatid na matagal ng yumao na nagpaparamdam dito. Ito ang butang kababalagan na aming naranasan. At ang pangyayaring ito ay hindi ko talaga makakalimutan. At sana ay matahin na rin ang kanilwa ng kapatid ni Mang Andoy na si Anton.